bunkering plan plus target sounding. May bunkering plan ka na ba? Nakagawa ka na ba ng bunkering plan? O idagdag mo na rin yung target sounding. Pero kung gusto mo ng dagdag idea about sa bunkering plan at saka target sounding, tapusin mo tong video na to. Dahil sinusigurado ko sa iyo, madadagdagan na naman ang knowledge mo. Pero bagong lahat, hi! Ako nga pala si Jelard Rodriguez. Isa po akong chief engineer sa barko at meron na akong 15 years of experience sa pagtatrabaho dito. At kagaya mo, nagdaan din ako ng kadete, wiper, oiler, OIC engineer bago naging chief engineer. Kaya I think matutulungan kita sa mga tanong sa isip mo. Kaya tara, umpisahan na natin ang topic sa araw na ito. Noong una kong akto as port engineer, lagi akong nakatingin kay chief engineer at third engineer during bunkering. Interesado talaga ako sa mga ginagawa nila. Pero dahil sa unang taon ko pa lang bilang port engineer, ay hindi muna ako lumapit o nakigulo sa ginagawa nila tuwing bunkering. Amazed talaga ako dahil makukuha mo yung target sounding or mga mako-compute mo yung quantity ng fuel na kinakarga. So, kumbaga na-i-estimate mo. So, doon na-amaze ako kung paano yun kino-compute. Although may idea na ako kasi nga, gaya ng sabi ko sa nakaraang video, ay tinuruan na ako ng aking chief engineer nung kadete pa ako. Pero gusto ko pa kasing madagdagan yung knowledge ko noong mga time na yon. Kaya dahil sa kagustuhan ko na matuto about sa mga ganyang trabaho, kasi pag ganyan kasi na mga computation ay masarap mag-compute lalo na pag about sa mga trabaho natin. Kasi nga, engineer tayo eh. Dapat pag engineer, marunong talaga mag-compute. Bakit ba tayo gumagawa ng target sounding? So, ginagawa ko lang itong target sounding para malaman na natin yung target natin sa kung anong trim. So, halimbawa, ang trim natin is 1.0. So, kailangan sa 1.0 na trim ay meron ka ng target na sounding. So, lahat ng target na yan na nakalagay dyan sa target sounding mo na yan ay parehas lang ng value in cubic meter. Oo, tama naman. Yung iba nating mga kasamang engineer ay hindi na yan gumagawa. Kasi nga, meron ng Excel form. Doon sa Excel na yon, andun na din yung target sounding. Pero itong barko na nasampahan namin, na wala kaming Excel form na ganon. So, ang ginagawa lang namin pag nagko-compute kami during bunkering is mano-mano. So, sinusulat sa papel. So, doon talaga masusubukan kung marunong ka o hindi. So, for me, hindi naman ako against doon sa mga may Excel form na mga automatic. Pero again, para rin sa safety nyo, i-counter check nyo rin sa compute sa mano-mano. And kung veterano ka na, magaling ka na, kahit sa mata lang, may estimate mo na kung tama yung ginagawa ng kasama mong engineer or kung tama yung kinompute mo. So kaya sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung technique ko, yung pinakasimpleng technique ko sa paggawa ng bunkering plan at target sounding. Kaya make sure na matapos mo tong video na to at i-ready mo na rin yung ballpen at saka paper mo para makapag-write down ka ng mga dapat mong tandaan. Okay? So, ang topic natin ngayon is bunkering plan. So, ganito yung example ng paggawa ng bunkering plan. So, let's say, vessel name. So, nilagay ko, keep it Jelard na lang, for example. And then, the date. Kailangan merong tayong date dito. And then, the total bunker to receive is 550 metric tons. So, kung nakikita nyo on our previous video, ay 550 metric tons yung i-request natin. Then, kailangan meron kang recommended flow rate. So, ang flow rate mo is 200 cubic meter per hour para mas mabilis matapos. And then, sa topping flow rate naman, pag malapit ng madating sa 75% or pag nag 75% na, kailangan baan mo na yung pressure na papasok na fuel sa tangke mo para iwas disgrasya. Okay? So, assuming ang SG natin ay 0.94. So, kinorek natin yan. On last video, na-correct na natin yan. So, ang corrected SG mo is 0.92945. And then, ito yung kakargahan natin na tangke. So, number 3, port and starboard side. So, ngayon dito, ito yung 100% capacity in cubic meter. Sa port side to 523.71. Ang 85% niya is 445.15. So, yan yung 85%. And then, yung plan to receive natin is 430.36 cubic meter. And then, ang initial sounding natin, so may ampampabol tayo na 0.25 cubic meter. Ang sounding niya is 1227 cm. So ngayon, pag matapos na yung bunkering at na-receive mo na to, kailangan ang magiging sounding mo is 218
cm. So, yun yung target sounding mo sa even kill. Ang value niyan is 230.61 kasi pinilas natin yung 0.25 at saka plan to receive. So paano to kinuha yung 82.22%? So, ito yung example. Halimbawa, ang plan to receive mo is 430.36 pero may unpumpable ka kaya na-plus natin tong 400.0.25. So, sa pagkuha nitong 82.22%, i-divide mo yung final quantity. I-divide mo tong final quantity sa 100%. Okay? So, sa pagkuha nitong 82.22%, so, i-divide mo yung dalawa. Tong 430.61 sa 100% na 523.71. Okay? Subukan natin. 430.61 divide to 523 so equals then times to 100. Okay? So meron kang 82.22%. So ganun siya kinuha. So ngayon punta na tayo sa ating target sounding. So dito meron tayong target sounding na 218. So take note na ang 218 na to is even kill ito. Then pag nakuha mo na tong 218, so kailangan kukunin mo rin yung ibang trim. So tulad nito halimbawa 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 at 2.5. So kailangan sa every trim ay meron kang target sounding. Malaking tulong po ito kasi meron kang peace of mind na nagbabangkering kayo ay meron kang target in every trim. Kasi lalo na pag minsan di natin maiwasan na nagbabangkering tayo tapos sabay yung loading or discharging yung trim nag-iiba-iba. So ito yung babasihan natin. Kasi lahat ng value dito ay iisa lang. Magkaiba man to ng sounding pero ang value niyan ay same lang na 430.61. Okay? So, sa pag-compute nito, kailangan natin ng trim correction table. So, ganito lang yan mag-compute. Kung gagawa ka nito, itong table na to, so ganito lang yan. So, make sure mo na itong mga value dito ay alam mo kung ano ang unit. So, ang unit ng mga value dito is millimeter. And then, kung nagtataka kung saan ko to kinuha, makukuha mo ito sa trim correction table. Yung sa sounding book, mayroong trim correction table dyan. So, ito yon. And then, ang formula niyan is even kill value minus trim value. So, yung even kill value, ito yung 218. And then, yung trim value. So, halimbawa, gagawa tayo dito sa 0.5 meters na trim. So, paano to kinuha ang 219.4? So, punta ka dito sa 0.5. Tapos, ang sounding mo is 218. So, in between siya dito sa 2.00 at saka 2.50. So, in short, this one is 200 cm and 250 cm. So, magkaparehas lang yung value ng dalawa. So, ang gagamitin natin is negative 10. So, negative 14. Ito yan ha. Negative 14. Take note na millimeter to. So, i-convert natin to centimeter. So, sa pag-convert, 14 times 1 divide 10 is equals to 1.4 cm. And then, dito pala tayo sa sa baba. So, and then, 218 minus negative 1.4 cm is equals to 219.4. Kaya, ang sagot dito is 2194. Okay? So, halimbawa, by the head. Ito sa by the head. So, sa by the head, dito, positive 14. Ngayon, kinonvert, meron na tayong 1.4 cm. So, 218 minus 1.4 cm is equals to 216.6. Okay? Nagigets nyo? So, ganun lang kadali ang kuha ng target sounding. Okay? So, sa number 3 starboard, same pa din yan. Ganun lang ang pagkuha. Ito yun. Ito yung mga formula niyan. Paano siya kinuha. Okay? Then, pag nakuha mo na yung sagot, halimbawa, ito na yung sagot mo, 215.3, ima-minus mo na siya ngayon sa, so, ito lang yung pagkuha. So, yung by the head at saka by the stern. So, ito yun kung paano siya kinuha yung mga sagot dito. Okay? So, itry natin. Halimbawa, ang trim natin is 1.5. Tapos, ang sounding is 22.1. So, halimbawa, ito yung trim, ito yung sounding natin nung nagbunkering tayo. So, let's say, for example, ito na siya, 1.5, then ang trim value is negative 41 ter. Ngayon, ang sounding mo is 222.1 cm. So, ngayon, ang gagawin natin is, i-convert natin tong negative 41 into ter. Ngayon, meron na tayong negative 4.1. So, ang formula niyan is 22.1 plus negative 4.1 ter. Kaya, ang sagot niya
is 218 cm ang corrected sounding. Kaya ang value niya pa rin is 230. So take note nyo, kahit saan man dito yung mga ito, ang value pa rin ito is 430.61. Okay? Kahit ito pa yung lumabas na sounding mo tapos ito yung trim. So halimbawa 224.8. So ang 224.8 ay meron kang 6.8. So i-1 mo yan, compute mo. So halimbawa 224.8 plus 6.8 negative is equals to 218. So same pa din. Okay? So ganun lang kadali. So dito sa ibang example, ganun din yan. So napakadali lang. Okay? Okay, check nyo tong, practicean nyo tong number 3 starboard. So madali lang. So malaking tulong to yung target sounding para may peace of mind ka na hindi ka pa umabot sa 85% habang nagbabangkering kayo. Kasi minsan yung trim nyo paiba-iba, so babantayan nyo yung trim. Tsaka malalaman nyo rin dito kung short kayo o hindi. Okay? So I think hanggang dito lang muna yung video natin. So see you sa susunod na video. Maraming salamat. Bye! So ano, pwede na. Pwede ka nang gumawa ng target sounding o bunkering plan with target sounding. So madali lang, di ba? So comment ka nga dyan sa baba kung kayang-kaya na. Pero siya nga pala, bago para magtapos tong video na to, huwag nyo naman sanang kalimutan na mag-subscribe o mag-follow sa page ko or sa YouTube channel ko. At pwede mo rin panoorin yung mga previous videos natin na sigurado ako na may mapupulot ka ring mga knowledge na related dito sa trabaho natin. So hanggang dito na lang muna. So ako nga pala ulit si Jello. At laging nagsasabi, success is always a choice. So choose to be successful. Bye!